We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. James Paulo Yap, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak, live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Nagpahinumdom ang Securities and Exchange Commission nga likayan ang pag-invest sa dili lehitimong investment scheme, ilabi na karong tingdawat na og Christmas bonus ug 13th month pay. Ano yung report ni Argil Relator? Matag karon og unya matud pa makadawat og messages ang maghigala nga sila Alex Zane ug Medellin nga gituohan nila nga scam. Sanglit dunay mga mensaheng wala sila masayod. Kanang winner ka sa 100,000 pesos ana. Claim here at anana. Tapos usa yung ginabuhat. Gina-skip lang. Sayod man hinuon sila nga scam. Sanglit wala man kuno sila ginaapilan nga bisan unsang pa-contest. Tingala mo gud mi kay ngano kabalo sila sa among mga number. Mo lang among kon gina-ignore naman amo. Sumala sa Securities and Exchange Commission, ubay-ubay na ang modus sa pagpang-scam karon nga sagad ginaagi online ang pagdani sa ilang mabiktima. Mas mahimong igmat, labi na nga ginapaagi na ang mga money scam sa online transaction. Karong kapaskuhan, nahimong ususab ang pag-agni sa mga ginatawag nga paluwagan. Yan, yung mga online paluwagan, yung mga benta slot, yan, meron din yan lalo-lalo na ngayon. Tapos meron din ba yung tinatawag na tasking and recharging, mga online jobs kuno na kayo ay pagagawin ng mga tasks. Tapos pag na-accomplish nyo na yun, ay meron kayong kikitain, pero hindi nyo mawi-withdraw yung kinita nyo. Dako matud pa ang risgo sa online investments. Sanglit dili nimo magukod ang scammers o galing magkabulilyaso na. Hindi mo kilala kung sino hahabulin mo. Na-encounter mo sa internet, gumagamit ng mga ibang pangalan, paano mo matitrace, ganyan, mga numbers lang. Hinoon, nagpabilin pa ang Ponzi schemes nga mag-offer og dako nga interest. Busa, panawagan sa SEC nga inay maninguha nga motubo pa ang madawat nga grasya karong holiday season. Angayan matud pa nga igasto kini sa saktong panginahanglan sa pamilya o dili baka tigumon aron dunay makuot panahon sa emerhensiya. Mamahimong i-check una sa website o application sa SEC ang lehitimong investment entities aron nga dili ma-scam. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Gilatag na sa Department of Health ang mga pamaagi sa luwas nga pagsaulog sa holiday season subay sa ilang kampanyang kompleto ug luwas nga Christmas. Atong ibalik si Argil Relator. Karong holiday season, sumala sa DTI 11, 15 lang ka-manufacture og firecracker sa nasod nga dunay lisensya ang lehitimong makamugna og mga paboto. So they are licensed, meaning the products that they are producing or manufacturing and even selling are licensed na product. That's why siguro we cannot see pa daghan kaayo ng mga products or fireworks in the market pa right now, but maybe after the Christmas, no, padulungay sa New Year. Gikampanya karon sa Department of Health nga malikayan ang dunay mga biktima og firecrackers o paboto ato sa pagsaulog sa Pasko ug bag-ong tuig. Hinuon sa Davao City, dili na kini problema tungod sa firecracker ban apan dunay mga natalang nasamdan sa milabayng mga tuig nga gikan sa mga lugar gawas sa Davao. Dako matud pa ang benepisyo kung mulikay sa paggamit og paboto karong holiday season, such as lessen injuries, avoid triggering medical conditions like asthma, and avoid financial expenses incurred during those times that
their injuries as well as sickness. Samtang ginasulong sab sa DOH ang healthy handaan o pagtuman gihapon sa balanced o healthy diet ug likayan ang sobrang pag-inom o ilimnong makahubog karong sagunson ang mga party ug handaan. Sa mga panagtapok sa party o family reunions, labi na kadtong dunay respiratory symptoms, kinahanglang magsuot gihapon og face mask. Sa pagpalit og pangregalo, labi na sa mga bata, sutaon gayod nga luwas kini nga gamiton. Katong mga toys nga naay mga kanang because of that kanang iyahang mga paints ba na, no? So tanawon nato na basahon natong tarong kung unsa ba gyud ning content aning mga naa sa ato ang mga gipamalit. Also tanawon pud nato unsay appropriate nga toys sa appropriate nga age. Nagtinguha ang DOH nga walay matalang firecracker-related injuries hangtod sa Enero sunod tuig. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Magpatuman og hugot nga seguridad ang Zamboanga City Jail alang sa pagdagsa sa mga kabanay nga moduaw sa mga person deprived of liberty karong Pasko ug bag-ong tuig. Ani ang dugang detalye. Hugot nga seguridad ang ipatuman sa Zamboanga City Jail gumikan sa pagdagsa sa mga kabanay nga buot moduaw sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga person deprived of liberty o PDL karong Pasko ug bagong tuig. Ana sa halos 200 ka mga city jail personnel sa male and female dormitory ang nakatakdang ma-deploy sa maong pasilidad. Pina-recall natin yung mga personnel natin kasi we are on red alert status. So meaning lahat ng personnel na assign dito sa Zamboanga City Jail, nire-recall natin para sa mag-add force during the dalaw ng mga ating bisita. Ang mga kabanay nga moduaw, ipaubos sa hugot nga body inspection una makasulod sa maong pasilidad. Tumong sa maong buhatan nga walay illegal nga kontrabando nga mapasulod, ilabi na nga illegal nga droga. Samtang nag-edad 5 anyos pataas lang nga mga bata ang tugutang makasulod sa pasilidad. Ginadili ang pagdala og baby aron malikay nga mataptan og sakit. Ana sa 15 ka mga health personnel sab ang magmonitor sa health status sa mga moduaw lakip mga PDL. Kanunay sab ipatuman ang pagsunod sa health protocols sama sa pagsuot og face mask, paggamit og alkohol, lakip paghugas og kamot isip paglikay sa sakit. Yung pagkain limitahan po natin kasi yung kaya lang nakainin ng mga pamilya nyo dito sa loob kasi baka masayang lang, sir. Though hindi namin kayo din discourage magdala ng marami para rin sa safety nila. Gikan sa normal dalaw nga magsugod alas 9 sa buntag hantod alas 4 sa hapon matag adlaw, mamahimong ma-extend ang dalaw hantod alas 6 sa gabi sa December 24 ug 25 ug sa December 31 ug January 1. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Duha ka mga luxury cars gikan Korea nga gisuwayan og palusot sa Mindanao Container Terminal sa Taguluan, Misamis Oriental ang naharang sa Bureau of Customs 10. Ani ang dugang detalye. Nakadawat og report ang Bureau of Customs Region 10. Customs Intelligence Investigation Service kan BOC CIIS sa ilang counterpart sa nasud Korea nga adunay usa ka container van nga gipasakay sa usa ka barko nga padulong sa Mindanao International Container Terminal sa Taguluan, Misamis Oriental nga adunay karga nga mga smuggled luxury cars. Dali nga giharang sa mga personahe sa BOC CIIS ang maong kargamento ug giisyuhan kini og pre-lodgement control order aron masuta ang sulod niini. Sumala sa deklarasyon sa importer nga mga used truck parts kuno ang sulod niini. Dalawang siya, Porsche pero different variant. So isang Carrera at isang 911. Dalawang variant siya ng Porsche. Isang 2018 model at 2019 model. Sumala sa Bureau of Customs nga mukabat kuno sa 30 million pesos ang kantidad sa duha ka mga luxury cars nga ilang nakumpiska. Nailhan na sab kuno nila ang consignee sa maong kargamento apan wala pagibutyag ang pangalan tungod nagpadayon pa kuno ang ilang investigasyon. Parang yung TRP talaga din yung kanilang business. I don't know lang kung kasi they usually naman duwardin ng mga shipments. Naka-XA naman yan. Naka-XA yan, titignan kung may image. Itong particular shipment, hindi na finailan. Ibig sabihin, meron talagang problema. Nag-issue na sab ang BOC-10 og warrant of seizure and detention alang sa duha ka mga luxury cars.
Samtang kasong paglapas sa Customs Modernization Tariff Act ang posibleng atubangon sa mga responsable sa pagpalusot sa maong mga sakyanan. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mga makeshift stall alang sa mga mamaligyaay og pabuto sa Cagayan de Oro City, andam na. Permit gikan sa City Hall, mao na lang ang ilang ginahulat. Ani ang report. Andam na karon ang mga makeshift stall nga mao'y magsilbing tindahan sa mga mamaligyaay og mga pabuto alang sa pagsugat sa Pasko ug bag-ong tuig sa Cagayan de Oro City. Gama sa mga bakal ug adunay standard nga sukod ang ilang mga stall. Kinahanglan sab kuno nga fire resistant ang mga bongbong ug dapat adunay naka-standby nga fire extinguisher, drum sa tubig ug sako sa mga balas ang ilang tindahan. Kini subay na sab sa guidelines sa Bureau of Fire Protection. Sumala ni Loloy Morcilla, mahal man kuno ang materyales apan gipaningkamutan gyud kuno nila nga masunod ang tanan aron makabaligya og mga pabuto. Nagin mi i-comply nga mga papel. Di gid pwede nga mag-display mi nga dili namo ma-comply ang tanan mga requirements namo sa papel dinhi sa JR o diri sa among area. Gilauman sa mga negosyante og pabuto nga unta mahatag na sa ila ang permit gikan sa Cagayan de Oro City LGU aron makasugod na og baligya. Sumala sa Bureau of Fire Protection 10, ilahan ang na-inspeksyon ang mga stalls. Naghatag na sab kuno sila og rekomendasyon sa City DILG alang sa mga permits. So far, sa mga pinaka-basic requirements base sa provision sa Fire Code, naka-comply man sila. So maunay rason nga nahatagan sila og Fire Safety Inspection Certificate o pinaagi usab ni ana. So makagarantiya kita nga safety sila. Possible gid nga makabaligya gid mi kung ang mga customer mo anhi 21 na lang gid mo anhi. Kay kana nga mong 20 display pa na ga ang andam pa gid na siya mo mga unsay mga kakulangon. Samtang gianunsyo sab sa mga negosyante og pabuto sa syudad nga walay pagsaka sa presyo sa mga produktong pabuto tungod wala sab kunoy paglihok sa presyo gikan sa ilang mga supplier. Usa lang sab ang designated area sa mga mamaligya og pabuto sa Cagayan de Oro City nga mao ang nahimutang sa Rotonda Circle sa Barangay Makasandig. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Gipangandaman na sa Davao City Police Office ang tinuig nga palipay ni kanhi President Rodrigo Duterte matag Pasko. Ano yung report ni John D. Esteban? Kada Pasko, ginaatangan gyud sa kadaghanan ang pahalipay ni kanhi President Rodrigo Duterte sa ilahang balay sa bangkal sa Davao City. Gani ang mga gikan sa lagyong lugar. Mubiyahe gyud sa Davao City aron makapamasko sa kanhi Presidente. Matag tuig, ang linya moabot pa taman sa highway tungod sa kadaghang namasko. Apan bisan wala pay anunsyo kung doon na bagyoy susamang pahalipay karutuiga, ang Davao City Police Office nangandam na sa seguridad. Sa nakalabayng tuig, kapin 60,000 ang midagsa nga nag-enjoy sa gidalit ka pasundayag, parlor games, ug sa gipangapod-apod nga food packs o grocery items. And in fact, this morning, nag-walkthrough na sila dito sa taas with City Director Police Colonel Alberto Panya Lupas and then the squad staff para sa pagsiguro sa seguridad yun, sir, no, kay gina-expect na gina nato kada tuig na gina siya nga daghan kayo og tao. Iparayon ang pagpatuman sa no backpack policy, gidili ang pagdala o mga dili transparent nga sudlanan sa tubig o guban pa. Samtang parayon ang pagbantay sa DCPO sa mga lugar nga gidadagsa karon sa publiko, labi pa nga daghan ang ginapahigayon nga events subay sa kasaulugan sa holiday season. Kauban si Jojo Sularte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Gipailawom na sa state of calamity ang Caraga, Davao Oriental dala sa epekto sa miaging bagyong Kabayan. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Kent Abrigana nga manukad sa Caraga, Davao Oriental. Kent? Sara, anaa sa napulo ka barangay ang grabing naapektuhan dihang miigo ang bagyong Kabayan sa Caraga, Davao Oriental. Busa, gipailawom na ang maong lungsod sa state of calamity.
po sa ginahuungan di pamin labanan ng dahil. Karon pa man ko naka-experience kaya ni sir. Sukad ka bata karon pa ko. Mas dako ni nga bahad ako kay sa Pablo. Suot ang iyang rosaryo. Gisaysay ni Auro Kayubit ang panghitabo. Dihang miigo ang bagyong Kabayan sa barangay Lamyawan sa Caraga, Davao Oriental. Gisulod og mga dagkong gapnod ang ilang balay. Lakip mga alaga nga manok na nga anod usab. Human nga milapaw ang tubig sa sapa. Lisod man diri sir nga area pangabuhian ang mga tao lisod diri pait. Labi na karon nga mananom ka unsa may imong tamnan nga ing aning mga sitwasyon. Atol sa pag-igo sa bagyong Kabayan, nahugmak ang tulay sa barangay Lamyawan. Hinungdan nga na-isolate ang libuan ka residente sa barangay. Si Jose nga gikan pa sa sitio Tubelan, barangay Pichon. Misakay na lang og motorbangka aron makalahos. So ako nang ningkabot ko para makahuman ako mga bata pero karon mahirapan mi kay tungod ka na tulay. To. Ang bayad karon sa pambot sa yuta gipabayad mig 20-20. Nagtinabangay usab og alsa sa motor ang mga residente aron isakay sa motorbangka aron makatabok sa sapa. Palisray usab ang pagkuha og limpyo nga tubig sa barangay Lamyawan. Human napil og kaputol ang tubo sa tubig sa pagkahugno sa tulay. Naputol usab ang linya sa kuryente. Kung pwede urgent ko diyo makuha ng kuan ang tulay nga konkreto nga tulay no para diri sa kuan barangay Lamyawan. Sa tala sa Caraga LGU, kapin 6,000 ka magbanay ang apektado sa bagyong Kabayan. So based on our report for today, we have 10 barangays na apektado, 8 sa barangay, mauna ang mga flash flood barangays affected. So naay duha ka barangay ana nga more on landslides. Apektado sa pagbaha ang barangay Manurigao, San Pedro, Balante, Poblasyon, San Antonio, San Jose, Sobricari ug Lamyawan. Samtang apektado usab sa landslide ang Pichon ug Alvar. Busa gipelawom na sa state of calamity ang lungsod sa Caraga. So tungod kay daghay rekomendasyon gikan sa managlahing barangay kay grabe gyud ang epekto ni Tropical Depression Kabayan. Nagapadapod na usab og hinabang ang LGU sa mga naapektuhan sa bagyo. Samtang nagpaygay na sab og clearing operation sa kadalanan nga nababagan sa mga nangatumba nga kahoy. So na equipment dito sir, ongoing na ang clearing operation as per our engineering team. Sara gibutyag usab sa LGU Caraga nga wala sila'y natalang angol o missing sa nahitabong bagyo. Apan ginapahimangnuan gyapon nila ang publiko hilabi na katong dunay plano nga motabok sa maong sapa nga likayan na lang ang pagtabok sa maong sapa aron malikay sa peligro. Sara. Okay, dagang salamat Kent Abrigana. Nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area nga kanhi bagyong Kabayan. Sumala sa pag-asa padayon nga nagpalayo sa nasud ang LPA ug wala na kini direktang epekto sa panahon ilabi na sa Mindanao. Apan nagpabilin gihapon ang amihan ug shear line nga padayong magpaulan sa pipila ka lugar sa nasud sa mosunod nga mga oras. Sa datos sa Metro Weather, adunay masinating pag-ulan sa pipila ka lugar sa Mindanao, lakip na sa Zamboanga Peninsula, Barm ug Soxargen. Kusog nga ulan ang posibleng masinati nga maghatod og pagbaha ug landslide. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Upat ka panimalay ang naugdaw sa duha ka managlahing insidente sa sunog sa General Santos City. Dugang detalye sa report ni Abby Caballero. Gilamoy sa dakong kalayo ang usa ka panimalay sa Kahilsot, Barangay Kalumpang sa General Santos City alauna sa hapon adlawng Martes. Gani makitaan kining mga residente nga nanggawa sa ilang panimalay. Human ang kapintunga sa oras, nadeklarang fire out sa kabumberuhan. Apan, ugdaw na ang maong balay nga gipanag-iyahan sa usa ka Bernard Bero. Paspas matod pamikatag ang kalayo, sanglit gama sa light materials ang katunga nga bahin sa maong balay. Gibana-bana ang kapin 50,000 pesos ang danyo sa maong sunog. Sa karon ginasuta pa sa kabumberuhan ang hinungdan sa sunog. Samtang alas 11 sa gabi, laing sunog na sab ang nahitabo sa Barangay Dajangas East sa General Santos City.
Asa tulo ka balay sa usa ka compound ang naugdaw. Nasunog sab kining duha ka motor nga nakaparada at bang sa balay nga nasunog. Kapin 100,000 pesos ang gibana-bana ang danyo sa sunog. Usa sa mga banay nga nasunugan si Normisa Celeres. Matud niya milakaw sila sa plaza aron motanaw sa kalingawan, dihang kalit na lang sila nakadawat og tawag nga nasunog na ang ilang panimalay. Wala jud mi na salbar pati sa akong mga auntie. Pinsan ako, wala mi na salbar kay wala may tao dira sa akong auntie. Tapos sa akong pinsan natulog sila, gipukaw na lang. Matud niya, posible matud pa nga ang ilang gasol ang hinungdan sa sunog. Apan, wala pa kini kumpirmasyon gikan sa kabomberuhan, sanglit padayon pa ang ilang investigasyon. Ngon sa mga naka-rescue dira do sa amoa, kay ginapalong nila ang tangke, dili na nila matabang kay nagkalat na diri sa taas. Sa kinatibuk-an, upat ka magbanay ang apektado sa duha ka insidente sa sunog, kinsa nanawagan og tabang aron makatukod pagbalik sa ilang balay. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Usa ka 37 anyos nga mag-uma ang patay human nalumos diyang nangisda sa usa ka sapa sa Dinas, Zamboanga del Sur. Nainalang biktima nga si Elmer Mo, residente sa Barangay Old Mirapao, Dinas. Sa report sa MDRRMO Dinas, nangisda matud pa si Elmer ug usa niini ka kaubanan pasado alas 11 Lunes sa buntag, pinaagi sa pagpana og mga isda sa usa ka sapa sa lugar. Diyang paghawas sa kaubanan niini, nabantayan niini nga wala si Elmer. Pagabot og alauna sa hapon, gipaygayon na sa BFP Dinas ang retrieval operation. Alas 8 sa gabi diyang nakita ang lawas ni Elmer ug wala na'y kinabuhi. Gilayong i-turn over ang lawas niini sa kabanay sa lalaki. Gipresenta sa Police Regional Office 12 ang 17 ka mga miyembro sa local terrorist group nga misurrender sa mayaging bulan sa Maguindanao del Sur. Dugang detalye sa report ni Jess Tony Humamil. Formal nga gipresenta sa Police Regional Office 12 ang 17 ka mga miyembro sa BIFF ilawom sa Karyalan Faction nga misurrender sa kapulisan sa Dato Piang sa Maguindanao del Sur. Dala ang ilang mga armas. November 27, diyang misurrender ang buong mga miyembro sa BIFF nga matud pa pulos mga lumad sa usa ka barangay sa Pikit, Cotabato nga sakop sa SJA Barm. Gihatagan sila og grocery items sa ilang pag-uli ug uban pa isip pa unang tabang kanila. Nahimong mahinungdanon sab alang sa otoridad ang pag-surrender sa maong mga miyembro sa terrorist group, labi na karong kapaskuhan ug bag-ong tuig. Hindi po dito natatapos yung pag-surrender po nila. Meron po tayo yung monitoring activities dito kasama po ang LGUs. Tapos may periodic reporting po yung mga surrenders natin sa PNP at sa LGU. Kaya na-monitor po natin kung sincere ba sila sa ginawa nila ngayon. We want this to be sustained through yung livelihood projects at saka of course yung ino-offer ng ating presidente na amnesty na kung may later on after the investigation may lalabas man na kaso sila and they are qualified, then they can apply for amnesty. Sumala sa PRO 12, sobra gatos na ka mga miyembro sa local terrorist group ang misurrender kanila karong tuiga. Gawas pa kini sa mga kanhing miyembro sa New People's Army nga misurrender sab kanila. Tungod ni ini malaumon sila nga mahimo ng insurgency free ang rehiyon. Dito sa Region 12, kung sasabihin natin na yung individual na mga insurgents ay maaring meron pa, but in pursuing their political motives ay wala na. So I can safely say na we are almost 100% insurgency free. Inaabot po namin yung kahit po yung mga malalayong lugar, inilalapit po namin yung gobyerno para maramdaman po ng mga kababayan natin na may mga programa pala ang ating gobyerno. Pagdating po sa hindi lamang usaping kapangkapayapaan, kung hindi talagang action na po itong ginagawa natin. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Kapin 30 ka mga tricycle sa Tacurong City sa Sultan Kudarat ang gikalingawan human giadordohan og colorful Christmas decorations. Nagpa-picture gayon ang mga misaksi diha may parada ang mao mga tricycle sa Tacurong City sa Sultan Kudarat ato sa Christmas Ride Contest dungan sa Inog Yunay Festival sa syudad.
Nagpakitang gila sa mga tricycle driver ug operator sa pagdisenyo sa ilang mga unit. Christmas vibes gayod ang hatod ni ining maong mga tricycle unit sa manindot ni ining Christmas decorations sama sa mga LED light ug duna pa'y Christmas tree. Hinuon sumala sa City Tourism nga dapat masakyan daw gihapon sa mga pasahero ang maong mga tricycle. Niadtong 2022 unang gisugdan ang Christmas Ride Contest sa syudad nga ginaatangan na sab sa mga taga-Tacorong City matag Inugyunay Festival. Mga kapuso, 5 kaadlaw na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw, mamahimo ninyo kini makita pag-usab. Pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.